Law of Attraction, Part 1. Anong pakiramdam kapag wala kang sapat na pera? Nakakapagod, di ba? Mas lalong mahihirapan ka sa pamumuhay. Mahihirapan kang maging masaya, hindi masusuportahan ng pangangailangan mo. Paano natin mababayaran ng bills buwan-buwan? Paano tayo makapag-grocery, panggasolina, at pambili ng kalusugang pangangailangan, at iba pa? Walang ibang paraan kundi mangutang. Anong gagawin mo kapag dumating na ang bayarin sa bahay? You tried desperately to cope everything. At ang malupit pa, ang financial problem ay nagdudulot ng stress. It weights you down. It makes you feel anxious. It makes you panic. Hindi ka makakatulog sa pag-aalala sa kung anong mangyayari kinabukasan. Wala kang freedom at peace of mind. Paano kung hindi na matapos ang problemang ito at sa modern technology sa panahong ngayon? Mahalaga at kailangan natin ng pera para makapagtayo ng bahay, pambili ng pagkain, at para maging masaya. Pero hindi ibig sabihin na masaya ka kapag may pera ka. Hindi lang pera ang nagpapasaya sa'yo. Kapag kulang ka sa pera, kahit pagkain ay nahihirapan kang bilhin. Paano ka magiging masaya? It's hard to feel happy and productive. Ginagamit mo na ang oras at kakayahan mo para malabanan ng pagsubok. Pagod ka na at subsob sa trabaho. Wala ka ng time para maghanap ng another source of income. Wala ka ng oras para sarili mo naman ang mahalin mo. Pero teka lang, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pera? Money is not the source of happiness. It is a tool that can help you create a happy and comfortable productive life. Mapapabilis ang gawain mo kapag may pera ka. Kaya ito ang dahilan kung bakit pinag-aaralan ang karamihan ang Law of Attraction. Ginagamit ang Law of Attraction para pang-akit ng pera because the money equals power and freedom to live your life the way you want to. Kaya yan ang gusto nila maakit sa buhay. Konti lang stress kapag may pera ka. Totoo naman, di ba? You feel secure and peaceful. Mabibili mo ang gusto at kailangan mo, makakaalis ka sa comfort zone at masusuportahan mo na ang pamilya mo at makakapag-invest ka sa sarili mo. Let's be real. Magpakatotoo tayo at huwag na tayo magpahipokrito. Magiging madali na lang ang buhay kapag may pera ka. That's nothing to feel guilty about. Deserve to live an abundant, joyful life. Nagtataka ka ba at may tanong lang ako sa'yo? May sapat ka na bang pera ngayon? At alam ko ang sugot mo. Wala. May iba na nagsasabing, meron. Pero they just more of it. At nakakapagbayad ka pa ba ng mga bills? Pero dumaan muna sa sakit ng ulo. Merong iba nanonood ngayon na walang trabaho at may tao nagkakakala na mayaman ka. Pero butas naman ang bulsa. Kahit anong mangyari sa buhay mo, gusto kong malaman mo na kaya mong baguhin ang buhay mo. Kailangan mong intindihin ang law of abundance at gawin mo araw-araw na pamumuhay. Mawawala lahat ng negative sa isipan mo. That's inner blockage that have held you back from allowing more abundance into your life will begin to dissolve. Alam kong gusto mo yan at alam kong nakapokus ka sa pera sa lahat ng pagkakataon. Pero bakit wala ka pa rin perang dumating? Things keep getting worse. Kasi nakapokus ka sa mga bagay na wala sa'yo. The more you focus on not you having things, the more not having things you will attract into your life. Dahil ang law of abundance ay magagamit mo sa tamang paraan. Whatever you are vibrationally compatible with, you will attract. Repeat and say it again. Whatever you are vibrationally compatible with, you will attract. The law of attraction is activated by three main things. Number 1, isip. Number 2, pakiramdam. At number 3, paniniwala. Palagi magkakasama ang tatlong bagay na ito para makabuo ng signal sa universe papunta sa pandinig ng Diyos. Mas intindihin pa natin. Kailangan mo ng tulong ng Diyos, pero hindi ka naniniwala sa kakayahan at kapangyarihan niya na matutulungan ka. May mangyayari ba? Thoughts, feeling, and beliefs should come together. Kapag nag-iisip ka at ramdam mo na pinaniniwalaan mo na hindi ka magkakapera, hindi ka talaga magkakapera kasi wala kang tiwala sa sarili mo. But if you think, feel, and hold positive beliefs about money, then you attract it. Kung ginawa mo na ang lahat para pagsamahin ng tatlong bagay na pinaniniwalaan mo at ginawa mo pa ang visualization, affirmation, ginawa mo ng lahat pero nagtataka ka ba kung bakit walang nangyari? Bakit hindi ka pa nagkapera? Ramdam ko na walang nangyari. Kaya nga pinapanood mo ang video na ito, di ba? Kung hindi gumana ang law of attraction sa'yo, ay walang signal na nabuo. Ramdam mo naman kung may nabuong signal or vibration frequency dahil mararamdaman ng puso at isipan mo ang pera. Put some words to it. Be honest how you feel. Desperado ka ba? Pagod ka na ba at frustrated? Kapag palagi mo itong nararamdaman, kapag pera ang pinag-uusapan at walang nabuong positive signal o vibration frequency,
dahil lahat ng iniisip mo ay negative. Kaya negative din ang papasok sa buhay mo. If you want to attract money, then act as if you already have it. Feel the amazing life, the awesome life, inspire happy, joyful, enriched, eager, abundant life. Do it! You really need to shift your vibrational frequency. Madali lang naman at simpleng gawin. Kailangan mo lang ng sikap, oras at maniwala ka na magbabago ang buhay mo. Pero paano magagawa ang law of abundance, visualizing, meditation at affirmation? Kasi dapat mo munang alamin ang nararamdaman mo tungkol sa bagay na gusto mo. You visualize having money, you should feel incredibly abundant. Paniwalaan mo na para bang totoo ang pangyayari. Do you feel that way after visualizing? Kung hindi, hindi para sa iyo ang visualizing technique. Sumasabay ka lang sa emosyon mo, pero nagtataka ka ba at walang epekto sa aktual na pangyayari? Ano ba ang dahilan kung bakit walang nangyari? Kasi kulang ka pa sa tamang practice para baguhin ang damdamin mo. Hindi ka pa nakafocus sa tamang aspect, hindi mo pa alam kung paano mag-visualize, kaya ang dami mong struggle. Minsan, maayos at perfect naman ang visualization mo. Pero noong tapos na, bumalik ka na naman sa negative na pag-iisip. Normal lang ito kung first time mo ginagawa. It takes time and effort as time goes on and consistently. Keep shifting your feelings about money, it should become easier. Hanggang sa magawa mo ang tamang mindset at emotion. Gusto mo bang malaman at matutunan ng visualization, affirmation at power of limitation? Kung gusto mo malaman at matutunan, let's watch sa next video, Law of Attraction Part 2. Thank you sa panonood ng video na ito. I hope na meron kang natutunan. At kung mahilig ka sa mga motivational videos, business ideas, at kung gusto mo magkaroon ng time and financial freedom, meron akong sineperate na video tutorial na inihanda para sa'yo. Ang kailangan mo lang gawin ay click mo lang ang link sa description ng video na ito at papadalo ko sa'yo ng libre ng step-by-step guide at may bonus tip pa akong ibibigay sa'yo. At kung gusto mong matuto, si Marvin ng Lapitan. Once again, this is Marvin Lapitan. Click mo ang link and see you in my next video. Thank you.